Paano natin maitutulad ang sarili natin sa isang bata? Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng pagtanggap sa isang bata. At lahat tayo, gusto nating makaisa ang Diyos Ama. Tumulad tayo sa mga bata, ngunit huwag tayong gumaya sa isang bata. Huwag tayong gumaya sa isang bata na may batang isip, bagkus tularan natin sila sa inosente nilang damdamin at mapagmahal na damdamin. Pansin natin na dahil laging naglalaro ang mga bata, ay naaalis sa kanila ang responsibilidad na meron ang isang matanda. Tama, ang katulad natin ay may responsibilidad na, kaya hindi na tayo makapaglaro pa. Ngunit ang sabi ng Panginoon ay tumulad sa mga bata. Ang responsibilidad nila ay inaasa nila sa kanilang mga magulang. At ganun din ang gawin natin. Iasa natin ang responsibilidad sa Diyos Ama natin. Masyado na tayong matanda para makinig sa mga bata, at ito ang kamalian na lagi nating nagagawa. Bawat nilalang ng Diyos sa lupa ay may gawain. Kaya kung paano nalalaman ng isang bata ang damdamin ng kanyang kapwa, ganun din naman ang dapat nating ginagawa. Bago tayo manghusga ng kapwa, ay makinig tayo sa ating kapwa. At kung paano nakikinig ang isang bata sa kanyang magulang, ay ganun din tayo makinig sa ating Diyos na ating pinakamagulang. Ganun pa man, ang mga bata ay makukulit na ngayon. Kaya naman, hindi na sila nakikinig sa simpleng leksyon. Ginagamit ng mga dyablo ang mga bata upang maging matigas ang ulo sa mga magulang nila. At dahil dito, tayo ay namamanipula. Tayo ang dahilan ng pagbabago nila at tayo ang dahilan kung bakit pasaway sila. Ang mga magulang ang may kasalanan sa isang bata na hindi napagsasabihan. Ngunit lahat ng ito ay kagagawan ng ating kakulangan. Tandaan, si Jesus, hinayaan niya na lumapit ang mga bata sa Kanya. Tayong mga magulang, hinayaan ba nating magkaroon sila ng Diyos sa buhay nila? Si Jesus, nakilala ba nila? Kaya naman tanggapin natin ang mga bata na makalapit sila sa Ama. Kung kailan tayo tumanda, tsaka natin naalala ang Diyos Ama, huwag natin itong iparanas sa kanila. Mateo 11, verse 28-29. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigit ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Ang mahalaga ay manatili tayong madasalin. Ang taong madasalin ay palaging pagpapalain. Paano tayo makakatulong ng bukal sa loob sa ating kapwa? Ito ang ating tatalakayin sa susunod na kabanata. See you soon sa susunod na video, mga kapatid sa pananampalataya. Laging magdasal sa Panginoon para gumaling ang ating depresyon. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako
buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwal at iinka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwal at iinka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat.